Kapapasok lang mga kababayan, ito na ang hindi maipaliwanag ng ilan sa Senado. Bakit nga ba tila may nagbabagang ganti at gustong ipakulong ang ilang kritiko? Balikan natin ang 2016 VP debate kung saan supalpal at napahiya ng husto ang mga kinauukulan sa harap ng buong bansa. Etong shocking truth na ayaw nilang pag-usapan. May resibo tayo, may batas tayong hahawakan. At ngayong gabi, hihimayin natin ang totoong motibo sa likod ng legal drama na ito. Huwag kayong kurap ha, rekta sa batas at rekta sa katotohanan. Tayo ngayon. Ngayon mga kaibigan pero hindi lang dyan nagtatapos ang kwento. Dahil ang tunay na ugat ng awayang ito ay hindi basta emosyon lang, kundi pambansang usapin ng kabuhayan at hustisya mga kaibigan. So mga kababayan, magandang araw sa ating mga OFW, sa ating mga kababayang nagtatrabaho para sa kanilang kabuhayan at sa mga kabataan natin na naghahanap ng totoong balita at hustisya. Tanungin natin ang ating mga sarili, bakit biglang uminit ang mga legal action, kaso at investigasyon ngayon? Masyado bang masakit ang nakaraan? Noong 2016 po kasi mga kaibigan, sa isang vice presidential debate, nakita ng buong mundo kung paano ginisa ni Senador Alan Peter Cayetano si then Senator Ferdinand BBM Marcos Jr. Dito lumabas ang mga usapin ng plunder, ang usapin ng mga nakatagong yaman, at ang mga issue sa Ombudsman at Supreme Court. Tignan nyo ang resibong ito Sa debate na yon hindi lang bastang salita ang itinapon, pero puro legal arguments at matinding paratang. At sa politika sa Pilipinas, walang nakalimot. Kapag ipinahiya ka sa harap ng milyong-milyong Pilipino, ang resonance niyan tumatagal ng dekada. Etong mas matindi pero bago yan, pasabog muna tayo. Etong mas matindi, akala ng iba ay tapos na ang usapin sa debate. Pero mga legal maneuvers ngayon sa Senado at Ombudsman ay may direktang linya sa nakaraan. Hihimayin natin ang legal genius move dito. Bakit nga ba dynamic ang banggaan sa Senado? Noong 2016 debate, ginamit ni Cayetano ang tinatawag sa law na direct confrontation strategy. Hindi niya pinayagang makalusot ang kalaban sa mga usapin ng accountabilities. Pinukpok niya ang usapin ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 3019, at ang probisyon ng plunder sa ating saligang batas. Ay nako Pero pag-usapan natin ang batas sa ilalim ng ating jurisprudence. Ang mga pahayag sa debate ay pampublikong record. Pero kapag ang politika ay nakahalo na sa paggamit ng mga ahensya ng gobyerno, gaya ng Ombudsman, Department of Justice o maging sa Senado, diyan na pumasok ang tinatawag nating political retaliation mas as legal investigation. Palpak ang argumento na sinasabing move on na lang. Paano mag-move on ang bayan kung ang mismong batas ay ginagawang kasangkapan? Eto ang tanong sa inyo mga kababayan. Pure justice ba ang nakikita natin sa Senado ngayon? O political na ganti dahil sa nakaraang supalpal o debate? I-comment nyo naman po dyan kung napanood nyo po ang debate na yan Pero kung akala nyo sa politiko lang nagtatapos ito, magkakamali kayo. Dahil ang tunay na natatamaan dito ay ang buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Pag-usapan natin ang epekto nito sa ating gobyerno Kapag ang Senado at ang Kamara ay nakatutok sa ubusan ng lahi at ganti sa politika, nawawalan ng pondo at pansin ang mga tunay na batas para sa kabuhayan ng OFW at lokal na manggagawa. Ang mga investigasyon sa Senate Blue Ribbon at Quadcom ay nagiging arena ng political branding sa halip na legislative inquiry in aid of legislation. Gusto nating makakita ng tunay na kasunduan para sa bayan, hindi kasunduan sa ilalim ng talahayan Kung may legal na basihan para ipakulong ang sinumang senador o opisyal, ilabas ang resibo sa Supreme Court at Ombudsman. Huwag gagamitin ang kapangyarihan para maghiganti sa purong debate.
So bago natin ibigay ang ating huling hatol ha, mag-breakdown muna tayo para sa ating mga kasama laban sa buong mundo ha. Teka lang po, sa puntong ito ha, mag-global roll call muna tayo sa ating mga kababayan sa Middle East, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Canada, US at saan mang sulok sa mundo. I-type nyo sa chat screen at comment section saan kayong bansa nanonood ngayon. Babasahin natin yan sa mga susunod na araw. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLal at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Kung nakakatulong sa inyo ang ating legal breakdowns, pwede rin kayo mag-iwan ng super thanks para manatili tayong independent at matapang. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, at para sa ating huling pagtatapos, eto na po. Eto na po ang hatol nilan sa mainit na isyung ito. Ako po, napanood ko po ang debate na yon at tila bagang pahiyang-pahiya po. Ang ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos na dati ay Senador Bongbong Marcos. Talaga namang. Pero alam nyo, lagi ko po itong sinusuportan no? Si Pangulong Bongbong Marcos dati. Kaya lang, na-turn off po ako talaga nung talagang tinalikuran niya si Vice President Sara Duterte. Tingin ko, nanalo po siya dahil kay Vice President Sara Duterte. Nakita ko po ang malasakit at sakripisyo ni VP Sara Duterte. Biruin mo yun? Ang gusto ng kanyang ama ay wag suportahan si Bongbong Marcos dahil nga tingin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mahina ito o weak leader. Pero in spite of it, sinabi rin po natin sa ating programa na dapat suportahan ni VP Sara Duterte si Bongbong Marcos dahil ito lang po ang tsansa na ipagpatuloy ang programa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil kung si Leni Robredo po ang nanalo, tingin niyo po ba ay itutuloy ang programa at gusto ni ang programa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Syempre hindi po, no? Talagang buburahin 'yan sa mapa, lahat po 'yan ipapakulong, etc., no? Maybe hindi sa ICC pero dito, lahat po 'yan. Build, mawawala 'yan, etc., no? So ganun po ang thinking ko. At tingin ko ganun ang thinking ng majority ng bumoto kay Bongbong Marcos. Kaya lang, nagulat po tayo no, after couple of years, ay walang-wala na. Ibig sabihin, yung build, wala na. O no? Nagiging BBM nga build, more. Pero parang wala tayong nakita mga kaibigan, no? Kaya, no, sa ating mga kababayan, ang hatol natin ngayong gabi, ang batas ay pader na dapat nagtatanggol sa mamamayan, hindi baril na ginagamit sa personal na ganti. Kung ang motibo sa pag-usig ay isang opisyal ay dahil lamang sa supalpal at pahihiya ng 2016 VP debate, bistado na ang laro nyo, ha? Ang kailangan ng Pilipino ngayon ay trabaho, mataas na kabuhayan at tapat na hustisya. Hindi mga politikong balat sibuyas at nagmamagaling pagdating sa kapangyarihan. Ito ang tanong ko sa inyo na gusto kong sagutin nyo sa comment section. Sa tingin nyo ba ay may halong personal na ganti ang mga legal moves sa Senado ngayon o makatarungan ang proseso? Isulat ang inyong opinion sa ibaba. Ako ang inyong lingkod, nagpapaalala sa inyo. Facts first, analysis next. Think deeper with hashtag #WalkWithLan. Mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na pasabog. Maraming salamat at mabuhay po ang hanggang sa muli.